Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Sino po rito ang mga mag-first communion? Pakitaas ang kamay. First communion. Okay. Very good. O, palakpakan natin yung mag-first communion. Ang hindi kasal. Alam niyong hindi kasal? At ang walang pamilya ay walang karapatang magsalita tungkol sa kasal at tungkol sa pamilya. Tama o mali? Hindi na ako magsasalita ngayon. Hindi naman ako ikinasal. Wala akong pamilya. Di titigil na tayo. Ang Panginoong Jesus ba ay kasal? Siya ba'y may pamilya? Wala. Nagsalita ba siya tungkol sa kasal? Opo, narinig lang ninyo eh. Di yata kayo nakikinig sa Ebanghelyo. Nagsalita siya sa kasal, tungkol sa kasal. Sa katunayan ay ipinagtanggol pa ang kasal. Amen? At ang pamilya. Bakit? Dahil para sa Panginoon, ang kasal at ang pamilya ay hindi dapat paghiwalayin at wasakin. Tama po ba ang Panginoon? Talaga? O bakit? Dahil ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa ngayong ika-27 linggo sa karaniwang panahon ay ito. Ano yung aral na yon? Sa kasal, ang babae at lalaki ay nagiging iisa. Kaya't hindi dapat paghiwalayin, bagkus panatilihing buo o isa. O yan ang naisiparating sa atin ng mga pagbasa ngayon. Kaya, tama lang si Lord, no, na hindi dapat wasakin o paghiwalayin ang kasal at ang pamilya. So magsimula po tayo dun sa una. Sa kasal, ang lalaki at babae ay nagiging iisa. Sa aling pagbasa? Very good. Sa unang pagbasa, ang galing ng ating mga bata, no? Alam na alam agad. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ano bang sinasabi? Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. At ito ang dahilan kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Pwede ba yon? Na yung lalaki at babae ay magiging isa? O bakit naman?
Saan ba galing ang babae? Sa lalaki. Di ba? Nung nilikha ng Panginoon at yung babae na kinuha sa tadyang ng lalaki, anong sabi nung lalaki? Ito ang laman ng aking laman. Ito ang buto ng aking buto. Siya ay tatawaging babae. Oh. So actually, iisa lang sila, no? Kaparehong naturalesa. Ngayon, anong tawag natin ng pag-uugnay ng isang lalaki at ng babae, kaya sila'y nagiging iisa? Very good. Kasal. Magaling yung prompter nyo dyan, no? Kasal o pag-aasawa. Okay? Pangalawa, sa kasal, ang lalaki at babae ay nagiging iisa. Kaya't hindi dapat paghiwalayin. O saling pagbasa naman natin ito na tunghayan. Tanungin natin yung mga altar boys. Saang pagbasa? Nat? Ha? Sa Ebanghelyo. Ayon kanino? Ayon kay San Juan? Ayon kay San Marco. Very good. So, ayon kay palakpakan daw natin yung mga altar servers. Ayon kay San Marco. Okay? Ngayon, sino-sino ang ipinakita sa ating Panginoong Hesus na hindi pa ako tapos, alam na ninyong sagot, no? Yung mga Pariseyo ay ipinakita sa Panginoon na ang lalaki at babae na nagiging iisa sa kasal ay maaring paghiwalayin. Sabi ninyo, ang mga Pariseyo. Ngayon, paano nila ipinakita na pwedeng paghiwalayin ang lalaki at babae sa kasal? Diretsahan nilang sinabi sa Panginoon, ay ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Nakuha ninyo? So kapag nabigyan na ng kasulatan ng paghihiwalay, ayon daw kay Moses, ay pwede nang humiwalay ang lalaki sa kanyang asawa. Kayo mga bata, gusto ba niyo maghiwalay yung mga magulang ninyo? Kita nyo, narinig nyo. Bakit? Ayun nyo. Kita mo yung mga bata, ayaw. Ano? So, ganon din si Lord, ayun niya. Dahil hindi siya nag-agree, sumang-ayon doon sa sinabi ng mga Pariseyo. Bagkus sinisipan niya yung mga Pariseyo at kasama na nito yung mga mag-asawa. Anong sinabi ng Panginoon? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, kaya inilagda ni Moises ang utos na ito. Tapos binalikan niya ang simula ng kasal. Kaya sabi niya, sa pasimula pa nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae. So kinuwot niya ang first reading from the book of Genesis. Kaya ito ang dahilan, kaya
iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa at sila ay nagiging isa. O hanggang diyan ang Book of Genesis. Nagdagdag pa siya. Anong dinagdag ni Lord? Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. O kita ninyo, maliwanag. Ayaw ni Lord na paghiwalayin ang mag-asawa. Bakit nangyayari naghihiwalay yung mag-asawa? Nag-aaway. Bakit sila nag-aaway? Dahil nagpapatigasan ng ulo. Kapag matigas ang ulo ng isang tao, ano yon? Siya ay makasarili dahil iginigiit niya ang kanyang sarili. Ang kasal ba'y ganyan? Sa kasal ay hindi yung igigiit mo ang iyong sarili, kundi ibibigay mo ang iyong sarili. Amen? Kaya, kung ang isang tao ay makasarili, laging iginigiit ang kanyang sarili, handa na ba siyang ikakasal? Lakasan nyo, hindi handa ba? Kaya kung ikaw ay makasarili pa, yung lagi lang iniisip mo ay yung sarili mo, ay hindi ka pa ready magpakasal. Dahil sa kasal, ang ginagawa dyan ay pagbibigay ng iyong sarili. Amen? Pangatlo, sa kasal, ang lalaki at babae ay nagiging isa, kaya dapat panatilihing isa o buo. O sa liwanag ng aling pagbasa natin matutunghayan ito. Very good. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ngayon, diyan sa pagbasang yan, ano ang maaring gawin ng mag-asawa para mapanatiling buo ang kanilang kasal? Dapat tularan nila ang Panginoong Hesukristo. Bakit tularan nila ang Panginoong Hesukristo? Hindi naman sa kasal. Tularan nila ang Panginoong Hesukristo sa kanyang laging pagiging handang ibaba ang kanyang sarili. Yan ang kailangan sa kasal. Imbis na igiit mo yung sarili mo, ibaba mo ang iyong sarili. Kaya ba ninyo mag-asawa? Mahirap, no? So ano bang sinasabi dyan? Tungkol dito sa pagiging handa ng ating Panginoon na ibaba ang kanyang sarili. Mga kapatid, sinasabi diyan sa sulat na yan, mga kapatid, alam natin na si Jesus, bagamat napababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan. Paano nangyari na ibinaba? Paano pinababa ang ating Panginoon? Maging pinababa kaysa mga anghel. Saan ba ang mas mataas? Anghel o tao? Diyos o anghel? Ngayon, kahit na ang Panginoon ay Diyos, siya ay naging tao. Kaya nung siya ay naging tao, ibinaba niya ang kanyang sarili.
Dahil ibinaba niya, mababa siya kumpara sa mga anghel. O bakit ipinababa niya ang kanyang sarili? Para mangyari na tayo ay kanyang maligtas. Kailangan siya maging tao, maranasan niya ang hirap at kamatayan para tayong namatay ay muli ring mabuhay gaya niya. At dahil diyan, binigyan niya ang kanyang sarili ng karangalan at kadakilaan. So yung kanyang pagliligtas sa ating lahat, iyan ang kanyang karangalan at kadakilaan. Ganyan din ang mangyayari sa mga mag-asawa na imbes na igiit ang sarili, ay handang ibaba rin ang sarili. Dahil kung ginagawa nila, anumang problema, anumang hindi pagkakaunawaan, ay mabibigyan ng solusyon. Amen ba? Bigyan ko kayo ng isang konkretong example. May nakausap akong barbero. Yung misis niya ay nagtatrabaho sa Middle East. So siyempre nagpapadala ng pera. Ipinadadala niya yung pera siyempre doon sa mister niya, yung barbero. Ngayon, sinulsulan ng mga kamag-anak ng babae na ang pera na kanyang ipinadadala ay ginagastos ng barbero kung saan-saan. Kaya nung umuwi siya, ayon, malaking away. Pero mabuti na lamang na yung barbero ay inilista niya ang lahat ng gastos. So ipinakita niya. Eh siyempre mataas ang pride ng babae. Hindi niya matanggap yung kanyang maling ginawa. So, para matigil na ang kanilang pag-aaway, ibinaba na lang ng lalaki ang kanyang sarili. At kapag dumarating yung issue na yan, parang iniiwasan na lamang niya. At dahil dito, naligtas ang kanilang kasal. Dahil gusto ng barbero na bahal pa rin niya ang babae at siyempre gusto nilang maalagaan ang kanilang mga anak. So yan ang example ng ibaba mo ang iyong sarili. Kapag ginawa ninyo yan, ng mga mag-asawa, binibigyan ninyo ang inyong kasal ng karangalan at kadakilaan. So ngayon, mga kapatid, sa kasal, ang lalaki at babae ay nagiging iisa. Amen po ba yun? Sa kasal, ang babae at lalaki ay nagiging iisa, kaya hindi dapat paghiwalayin. Amen po ba yun? Sa kasal, ang babae at lalaki ay nagiging iisa, kaya panatilihing iisa. Panatilihing buo. Amen po ba yun? Kaya kung lahat ay amen, may asawa man kayo o wala, may pamilya o wala, dapat tulad kayo ng ating Panginoong Jesus na ipagtanggol ninyo ang kasal at ang pamilya. Amen?